Ano nga ba ang Trinity? Bakit ito essential of the faith? Ano ang mga talatang ginagamit upang patunayan ito at kontrahin ito? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ako naman po si Pastor Erwin Amador. Bago po tayo pumasok sa ating talakayan, pakinggan po muna natin kung paano nagiging pagpapala ang Expositor Edition sa isang iglesia sa pangunguna po ni Pastor Ken Guillermo, ang host ng Heartline Radio Counseling Program sa 702 DZAS AM sa Metro Manila. Si Pastor Eric Cortez, isa po sa mga broadcasters natin sa Back in the Bible. At ako po, yung church namin, ginagamit pa rin namin yung materials nila na Expositors Edition sa YouTube channel nila. Yes. So, I like it so much. I learn a lot from them. So, sa mga churches o sa mga Christians na gustong lumalim ang kanilang pagbabasa sa Biblia, I am encouraging you to kinig nood sa kanilang YouTube page, Expositors Edition. Maraming salamat, Pastor Ken Guillermo, at nawa patuloy na maging pagpapala ang Expositors Edition sa inyong iglesia at sa iba pang mga churches. Pastor Erwin, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Trinity. Gaano ba kahalaga ang Trinity bakit ito itinuturing na essentials of the faith? Well, unang-una, 'di ba, kailangan nating maunawaan sino nga ba ang Diyos, dahil syempre meron itong kaugnayan sa ating kaligtasan. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay Diyos at ang Ama ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos. Paano nga ba yan? Ano ang kaugnayan niya sa kaligtasan, 'di ba? Lalo na siguro sa John 3:16, for God so loved the world that He gave, 'di ba? Ang Ama ang nagbigay ng kanyang anak upang nang sa yung anak naman yung napako sa krus, at ang Banal na Espiritu naman ang nag-a-apply sa panahon natin ngayon ng kaligtasan. So kaya yan ang kahalagahan ng Trinity, yung paniniwala natin sa Trinity. At ang sabi nga sa Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Kailangan malinaw sa iyo, sino tong Diyos na nag-exist na to? At ang pananampalataya ay mahalagang ingredient nito ay knowledge. Kailangan tama ang ating pagkakakilala sa ating Diyos na ating paniniwalaan na nag-exist. Itong Trinity, kasi sinasabi ng iba na, alam mo, it's confusing. Diba? Sinasabi nila, kailangan ba talaga na ating intindihin yung Trinity na yan? Anong yung sagot sa ganong mga tao na they would rather not study it because they find it confusing? Well, ang ating sinasagot dyan, Pastor Eric, talaga namang may mga bagay na mahirap unawain kaagad. Pero hindi naman nangangahulugan na wag nating pag-aralan o hindi na natin dapat pag-aralan kung tayo ay nahihirapan unawain. The more na dapat nating aralin, dahil unang-una nga ay patungkol yan sa Diyos na ating sinasamba, yung doktrina ng Trinity. So totoo rin naman na nakakalito, 'di ba? At maraming mga marami nang lumabas na maling katuruan patungkol sa Trinity. Subalit hindi rin naman dahilan yon na nakakalito o mahirap hindi na natin dapat pag-aralan. The more na dapat nating pag-aralan. Actually, ang sabi nga ay if you try to fully understand the Trinity, you will lose your mind. Pero kapag you deny the Trinity, you will lose your soul.
Yan. At bagamat hindi natin fully may exhaust o masasagad ang kaalaman pagdating po sa Trinity, kasi we're talking about God. We're talking about our God na who's eternal. Yun lang concept ng eternal, hirap na tayo Dahil tayo ay mga finite being o meron tayong mga limitasyon. Pero hindi ibig sabihin hindi mo natatanggapin ng katotohanan na may eternal life, no? Na may eternality. Ganon din naman pagdating sa Trinity. Maaring hindi ho natin fully maintindihan, pero kailangan lang natin tanggapin ang katotohanan ng Trinity. Ayan. And isa pa, Pastor Eric, di ba? Kaya napakahalaga nito dahil naniniwala naman tayo na meron lamang iisang Diyos, di ba? O yung tinatawag na di ba? Monotheism. So talaga naman dahil yan ay anchored yan sa sabi nga isang naging creedal statement na nga rin, pero base naman ito sa banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 o yung tinatawag nilang Shema, 'di ba? Yung sabi nga sa doon ay yung Hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yan, hinihinaw po natin na kapag sinabi nating Trinity, hindi po ibig sabihin tatlo ang Diyos namin. Ayan. Hindi ho Trinity yon, Tritheism yon. Ang Trinity po, isang Diyos na nahahayag sa tatlong persona. Okay? So mamaya pag-uusapan pa natin yan. Pero isa rin sa dapat nating tandaan ay yung sinabi po sa John chapter 4 verse 24, that God is a spirit and they that worship Him must worship in spirit and in truth. So mahalaga po na kumbaga ay kilala natin yung sinasamba natin at hindi po yung wala man lang tayong basic understanding kung sino siya. Kasi nga, isa sa component ng pananampalataya ay knowledge. Hindi ka naman pwedeng sumamba sa hindi mo kilala. Hindi ka naman pwedeng sumamba sa at least hindi mo alam kung sino yung sinasamba mo. We have to know who we are worshiping para talagang masamba natin siya sa katotohanan. Ayan. And Pastor Eric, ayan, bagamat sabi mo nga, 'di ba, hindi naman natin fully, 'di ba, mauunawaan sapagkat ang Diyos ay infinite, tayo ay finite, pero sapat ang binigay sa atin ng Diyos upang makilala natin siya dahil ibinigay naman niya ang kaniyang salita. So doon tayo magbabase. Enough na yon, 'di ba? Yung mga information na mababasa natin sa kaniyang salita para at least makilala natin sino nga ba ang ating Panginoon na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Sabi nga ay bagamat hindi ibinigay sa Biblia ang lahat ng gusto nating malaman, ibinigay sa Biblia lahat ng kailangan nating malaman. Yeah. Yan o yung ating tanda. Parang ganito yan, Pastor Erwin. Nung ikaw, kailan mo lang naintindihan yung concept ng digestion na yung kinakain natin ay pagdating sa ating sikmura ay through the process of digestion ay nabe-break apart ang mga nutrients ng ating kinain at na-absorb ng katawan. Kailan mo natutunan yun? Yan ay high school, di ba? Hindi naman sa grade school. Bagamat nababanggit, pero nung high school mo lang sa akin, di ba? Doon ko lang fully na unawaan yung digestive system natin. Di ba? Pero nung ikaw ay bata, gumagana na yung digestive system mo. Yes, gumagana na siya. Pero hindi mo naintindihan. Hindi pa. Simula nga nung natin, pinanganak pa lang tayo, nandyan na yan eh. Pero yung lack of knowledge mo regarding digestion, did that keep you from eating or drinking milk? Halimbawa, ng baby tayo. Dahil sa hindi natin alam, di ka kakain. Diba? Hindi naman, di ba? Hindi naman. Tuloy pa rin. Kumakain ka at gumagana yon, yung katotohanan na yon. Subalit, yun nga lang, medyo habang lumalaki tayo, doon natin naunawaan yung mga ganyang bagay. Isa pang halimbawa, Pastor, yung kuryente, naintindihan ba how it works? Ngayon nakikita ko lang sa poste, di ba? Ganyan lang ang ating pagkakaunawa. Pero hindi natin naintindihan ng gusto paano yung current, paano napoproduce yung current, di ba? Pero that did not keep you from using electricity. Yes. At eto ngayon, gamit natin ngayon yung technology na yan o yung electricity na yan. At ganoon din pagdating sa pananampalataya. Maaaring you will not
be able to fully grasp everything, maaring hindi lahat ng gusto mong maintindihan ay maintindihan mo. Pero hindi dapat yon pumigil sa atin na manampalataya sa ating Panginoon. Yan din yung tanggapin yung katotohanan ng Trinity. Kaya lang, Pastor Erwin, may mga katwiran na ba't nila paniniwala ng Trinity? Wala naman yung salitang Trinity sa Biblia. Ayan. Sabi nga ni Michael Patton, ito napakaganda ring malit na libro lang to. Papakita ko, ayan. Yung Now That I Am a Christian, 'di ba, ni Michael Patton, sabi nga niya, the word Trinity cannot be found in Scripture, but the concept is found throughout the Word of God. So totoo naman na wala talaga yung literal na word na Trinity. Pero yung concept ay matatagpuan natin sa Biblia. Well, gusto nating i-point out yun kasi minsan may mga babanat na wala naman sa Trinity ang Biblia. Kapag gano'n ang sinabi, iklaro natin. Anong ibig sabihin mo na wala ang Trinity sa Biblia? Are you saying na wala ang term na Trinity sa Bible? Kasi tanggap natin yun. Hindi na natin pinagpipilitan yun. Dahil talagang tanggap natin ang katotohanan wala yung term, yung salitang Trinity, Trinity sa Bible. Pero hindi natin matanggap na hindi yung claim mo na wala sa Biblia, ang ibig sabihin ba nun hindi itinuturo ng Biblia ang Trinity. Diyan we disagree. Itinuturo ng Biblia yung concept ng Trinity. Alam nyo, mababaw na argumento yung argument from silence. Na hindi yung dahil wala yung termino, hindi na natin tatanggapin o hindi na totoo yung katuruan na yan. Diba? Bigyan ko example. Yung mga nagkiklaim ng ganon, yung mga nagsasabi na wala naman sa Biblia yung Trinity o wala yung termino hindi mo mababasa ang salitang Trinity sa Biblia. Ito magandang tanong, kapatid. Yung shabu, wala rin naman sa Biblia. Wala naman marijuana. Marijuana. Wala sa Biblia. Ibig ba sabihin, pwede na tayo magmarijuana o magshabu? Sige, let's give another example. Yung mga grupo na tinitira ang Trinity dahil wala daw yung salitang Trinity sa Bible. Yung founder nila na pinipilit nilang sugo sa mga huling araw, wala naman yung pangalan sa Biblia. Sa Biblia. Di ba? Katulad din ng Trinity. Wala din yung termino sa Biblia. Yung kanilang sugo, wala rin yung pangalan ng sugo nila sa Biblia. Pero pinipilitan nila na yun ang sugo sa mga huling araw, kahit na pag nabasa mo yung Far East sa Bible, sa version na gusto nila, hindi naman talaga Pilipinas yung tinutukoy noon. O yung isa pang grupo na sinasabi na si Kristo ay unang nilika, tapos siya na lumika sa lahat, na si Kristo ay angel. Ginagamit nila yung term na theocratic kingdom. Pero wala naman sa Bible yung eksaktong terminong theocratic kingdom. Hindi sila consistent, kapatid. Pagdating sa argumento na yun. Kasi kung gagamitin natin yung argumento nila sa kanila, hindi rin papasa yung mga turo nila Diba? So, mababaw po na katwiran na porke wala yung termino, wala na yung katuruan sa Biblia. Magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Pero nililinaw natin, Pastor Eric, bagamat wala sila, di ba? Sa Biblia yung kanilang mga katuruan, ay talaga pong hidwang pananampalataya po yun. Hindi po natin sinasabi na porket wala sila, pwede rin nilang ipaliwanag na parang katotohanan ng Trinity. Okay? Ayun ang mabigat. Bibigyan natin example. Okay, hidwang pananampalataya po yun. Ang pinasabi lang natin, hindi sila consistent sa argumento nila. Dapat consistent yung argumento nila. At sa totoo lang, wala yung pangalan ng sugo nila sa Biblia. Wala rin yung katuruan tungkol sa sugo nila sa Biblia. So, yung ganong mga pangakatwiran ay hindi masasabing katanggap-tanggap. Tungkol dyan sa Trinity. Ito naman ay na-coin sa aking pagkakaaral kay ni Tertullian. Isa sa mga sinasabing church fathers o yung mga sumunod sa mga apostol na mga tagapagturo. At ang concept naman in-explain niya yung 3-in-1, na ang Diyos ay
isang Diyos na nahayag sa tatlong persona. Yan. Now, Pastor Erwin, kung hanapan ka pakita mo ako ng verse na nagtuturo ng Trinity, we have to admit na not one verse is enough. Kasi hindi naman ganun na systematic theology, di ba? Kaya nga kailangan natin ngayon tignan yung buong Bible, both the Old Testament and the New Testament. Dahil dyan natin makikita o yung kapahayagan 'di ba ng Trinity, kung paano nga ba ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili, that there is one God in three person, 'di ba? Kaya nga natin sinabi na one what, three whose, 'di ba? One God, one essence lang po 'yan, 'di ba? Pantay-pantay po 'yan. But three persons, namely God the Father, God the Son, which is Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Yan, maganda, ilinawin nating mabuti yung termino na yan, no? Yung pagpapaliwanag ng concept na yan. Pero gusto rin nating linawin, mga kapatid, na hindi ho proof texting o mga paisa-isang verse ang gagamitin mo para patunayan o pasubalian ang isang katuruan, kasi that's not how the Bible works. No po? In fact, parang galito, para bigyan namin kayo ng idea. No? Halimbawa po, ang mga scholar, lahat ng mga verses tungkol sa Diyos, pagsasama-samahin nila. Na po, at titingnan nila bawat verse kung ano tinuturo nito o dinadagdag nito sa katuruan tungkol sa Diyos. And then, they would categorize it. Itong mga verses na to talks about the nature of God as being omnipotent or omnipresent. Ito naman talks about the wrath of God, the justice of God. Nakakategorize po yan. And then, pipiliin po yung representative verse dun sa mga categories na yan. Madugo yan. Hindi biro ang pag-aaral po ng theology, pero maganda po yan para makita mo yung kabuuan ng tinuturo ng Biblia. Now, una, binasa na ni Pastor Erwin, kasi tatlong bagay ang dapat natin makita. There is one God, one what, di ba? And then, there are three persons, and each person is called God. Yan o yung basic ng Trinity. May isang Diyos, may tatlong persona, at bawat persona ay tinawag na Diyos sa Biblia. Now, yun hong tatlong point na yun, tanging Trinity lang makapagre-reconcile nun. At pag nagkamali ka sa isa sa puntos na yun, labag ka na sa Biblia. So, halimbawa, there is one God. Kailangan natin kasing ulit-ulitin ang Trinity, hindi tatlong Diyos, isang Diyos. Pastor Erwin, tingnan muli natin yung Deuteronomy chapter 6, na kung saan sinasabi na there is one God. Ito nga sabi, di ba? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yan, malinaw po na sinasabi po dyan na may isang Diyos. Tinatanggap po natin dahil yun naman talaga turo ng Biblia. Now, we have to clarify na yung salitang one dyan, it's very interesting. Kasi dalawa ang Hebrew word ng salitang one. Yung isa, yung absolute one, only one. Halimbawa, yung sinabi po sa Genesis chapter 22, verse 1, nang sinabi po ng Panginoon kay Abraham, Genesis chapter 22, verse 1 and 2. Ang sabi po, after these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. He said, take your son, your only son, Isaac. Yung word na ginamit dito is a word for one, which means absolute one. Now, hindi yun ang ginamit sa Deuteronomy chapter 6. Kasi kung yun ang ginamit, tatanggapin ko na walang Trinity. Tatanggapin ko na. Pero dito sa Genesis chapter 2, verse 24, yung salitang one sa Deuteronomy chapter 6, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yun din ang ginamit dito na Hebrew word sa one. No, anong sabi Pastor Erwin sa Genesis 2:24? Ito naman yung patungkol sa mag-asawa, di ba? Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. One flesh. Now, Pastor, nagkakasal ka. Ako rin, nagkakasal, di ba? At nung ikaw ay nagkasal, babasahin natin itong verse na to. At sabi natin, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao sapagkat sila ay iisa na. Pero pag tinignan mo yung, although ito, yung mga illustration sa Trinity, meron po limitation yan, ha? Yes. May limitation yan. Ang sinasabi ko lang, pag tinignan mo yung dalawa, di ba, dalawa yun eh.
Pero sa paningin ng Diyos, Isa sila. Isa na lang. At yung salitang one dito, yun yung ginamit dito sa and they shall become one flesh. Yun din ang ginamit na Hebrew word sa Deuteronomy 6:4 na the Lord is one. So nandun yung concept na may pagkakaisa, no? Subalit merong puwang na more than one person. Tandaan nyo, one God, one being, tapos meron po makikita tayo na there is more than one person. Only one being, but one person. At yun ang sinabi nga po, there is one God, wala na ibang Diyos, isa lang ang Diyos, at sabi nga, there are three persons. Ayan. So, lilinawin natin yan. Kagaya na sinabi na po ni Pastor Eric, hindi po tatlo ang Diyos. Ang tawag po doon sa ganung katuruan, maling katuruan po ay tritheism. Ayan, sila ay naniniwalang tatlong Diyos, 'di ba? At meron din naman pong yung isa naman ay modalism. Modalism. Isa rin pong maling katuruan patungkol sa Trinity na para ba nagpahayag lang ang Diyos, 'di ba? Na yung Ama, 'di ba, sa Old Testament, pagdating sa New Testament ay naging si Jesus Christ at pagdating sa Book of Acts ay naging Holy Spirit. Modalism. Hindi naman po ganon, 'di ba? Parang different modes lang. Nagpapakita siya sa iba't ibang panahon. O parang ganito. Parang ganito, Pastor Erwin, ikaw ay isang pastor, ikaw ay ama, at ikaw ay asawa. Ayan. Pero yun ay roles. Hindi yun. Ayan. Although isang, di ba, iba yun. Ang point natin sa three-person po ay sinasabi po doon, hindi yung si Kristo, siya yung ama, siya yung anak, siya yung Espiritu Santo. Hindi po. Ang sinasabi natin three-person, di ba, Father, Son, and Spirit. Di ba? Sabi sa Matthew chapter 28, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Father is not the Son. The Son is not the Father. The Father is not the Spirit. The Spirit is not the Father. The Son is not the Spirit. The Spirit is not the Son. So makikita naman natin yung kumbaga pagkakaiba ng persona. Meron pa sa Bible, Pastor Erwin, di ba, nung binautismo ng Panginoong Jesus. Yan. May nagsalita, di ba? Nung inilubog ni John the Baptizer, di ba, ating Panginoon, pag-ahon niya, may nagsalita, "This is my son in whom I am well pleased." Tapos, may nakita rin si John the Baptizer, di ba, na sa anyong kalapati, like a dove. Hindi po dove yun, di ba? Anyo lang. Yun yung nakikita lang ni John na bumababa sa ating Panginoon at yun yung banal na espiritu. So, yung nagsalita, nasa taas. Although alam nyo, pag when we talk about distance and location, we have to remember na these are our way of explaining or the way the Bible portrayed it. Pero we have to be careful again pagdating ho sa mga pagpapaliwanag sa Trinity using illustrations. Pero ang point doon is, iba po yung nagsalita, iba po yung bumaba, iba po yung nasa baba na. Di po ba? Kasi nilinaw natin, Pastor Erwin, kasi pag may makakausap ako, although pag-usapan natin sa ibang doctrine yun, pag sinabi natin si Kristo ay Diyos, akala nila, ang sinasabi natin si Kristo ay ang Ama. Hindi ko namin sisabi yun kasi nga there are three persons. Hindi ko natin sisabi na si Kristo ang Ama. Sisabi natin si Kristo ay kapantay ng Ama. Siguro may bigay lang din natin sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, 'di ba? Na hangga't maaari po talaga ay wala pong illustrations na pwede nating masabi dahil Diyos po 'yun eh. Siya po yung lumalang. At ang lahat po ng mga illustrations na pwede nating gamitin ay mga nilalang lamang 'yon. Kakapusin, 'di ba? Hindi po pwede, hindi talaga kaya. Kaya hindi po pwedeng gamitin yung itlog, 'di ba? Kasi di ba? Paano mo ginagamit yung itlog, Pastor? Paliwanag mo. Yung shell, 'di ba? Yung shell. Tawag itlog. Yung puti, 'di ba? Mag-ano ka, yung puti ng itlog at yung yolk, 'di ba? Sabi nila, hindi naman iisa essence noon, magkakaiba 'yon. Kakaiba ng Iba yan. Ang Panginoon, one essence 'di ba? Iisa lang yung essence. Iba-iba po yung itlog. Yung Pastor, yung tubig. Ang tubig ay yung may steam, may tubig ay may solid, yung tubig ay may liquid state. Modalism yun. Yan din yun eh. Diba? Tubig lang yun na pinatigas mo, kaya naging yellow. At itapat mo yan sa initan,
magiging steam na may aangat di ba? Hindi rin pwede. Modalism nga po 'yon ang labas nun. Hindi rin po 3-in-1 ha. Yung kape. Baka kasi ano rin po 'yon, iba-iba po yung essence nun, iba po ang asukal, iba ang gatas at iba rin yung kape. Diba? Kasi mangyari, one-third God. Nauunawaan natin, di ba, na sa kagustuhan talagang i-explain. Di ba? Bagamat maganda ang intention, di ba, syempre, lahat naman po ng mga ngaral ay hanggat maaari, kung humahanap ng, for example, di ba, ganyan, naghahanap talaga ng illustration. Pagdating po sa Trinity, ay wala po talaga wala po talaga tayong, kahit po yung sa tao, di ba, hindi nga natin pwedeng gamitin na ako ay isang pastor, isang tatay at isang asawa. Oneness po ang labas naman. Diba? Yung titawag na modalism. Modalism pa rin yan. Hindi pa rin So wala po talagang perfect illustration. Kasi one illustration highlights only one aspect Yun Actually, ang isang naalala ko, merong isang lalaki, pastor, na tinatry niya to grasp the concept of the Trinity. Naglalakad siya sa dalampasigan, sa beach. At meron isang bata na nakita tumatakbo sa dagat, sumasalok ng isang tabong tubig, tapos tumatakbo, binubuhos doon sa butas, doon sa buhangin. Tapos tatakbo ulit sa dagat, sasalok, tapos ibubuhos doon. So tinanong niya, bata, anong ginagawa mo? At sabi ng bata, yung dagat nililipat ko doon sa butas. Tandaan natin na tayo finite, limited beings. And we're talking about the unlimited, infinite God. And so talagang limitado. Kumbaga, we can only know that the Bible teaches it, pero yung pong pinaka-in-depth na nito, may limitasyon po yun. And that's not an excuse. That's just a recognition of the majesty of God. So, there is one God. There are three persons. In one. At ang mahalaga po dito, pinakita ng Biblia that the Father is God, Jesus is God, the Holy Spirit is God, and yet the Bible calls them one God. Yun. Yung pangatlong point. There is one God. There are three persons, and each person is called God. Halimbawa, yung sa Father, di na natin pagtatalunan yon. Talagang tinawag sa Diyos. Si Kristo. Siguro, Pastor, diba? In the limited time that we have, magbigay ka muna ng isang verse, palalawakin natin ito, lalo pa sa susunod na kabanata natin. Pero ngayon sa pagiging Diyos ni Kristo. Sa pinaka-unang-una lang yan, John 1:1. Diba, na kitang-kita na agad doon ang ating Panginoon. Dahil lalo na nung binanggit obviously na ating Panginoon yung John 1:1, dahil pagdating sa 1:14, and the Word became flesh. Alam natin, dahil sinabi ngayon ni John doon, the Word was God, or the Word equals God, 'di ba? Predicate nominative ang pagkakasulat. So the Word equals God, and the Word became flesh. At doon na pinangalanan na sino ba itong Word na ito, ang ating Panginoong Hesukristo. At sa ibang kabanata sa sa New Testament, makikita natin kapag nagbanggit ang ating Panginoon, 'di ba? Lalo na pag sinasabi niya the Father and I are one, ay talagang gustong-gusto siyang batuhin ng mga kausap niya. Dahil sinasabi blasphemy, dahil inilalagay niyang equal. Sabi niya, bakit mo ginagawang equal yung sarili mo sa Diyos? Actually, yung sinabi sa John 1:1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung the Word was God, what God was, the Word was. So, the Father is called God, the Son is called God, and the Spirit is called God. Kasi sabi sa Acts chapter 5, verse 3 and 4, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourselves part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God. Pansinin natin na yung verse 3, nagsinungaling ka, Ananias, sa Espiritu Santo. And then sabi sa verse 4, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So, kumbaga, each person is called God. Parallel. So, there is one God, there are three persons, and each person is called God, at lahat po yun tinuturo sa Biblia. And the only way to reconcile those three statements, those three truths that the Bible teaches, ay yung pong Trinity. Ayan.
So the Father is God, Jesus is God, the Holy Spirit is God, yet the Bible calls them one God. One God kasi, di ba? There is one God. There are three persons. Each person is called God. So pag sinabi mo tatlong Diyos, lalabag ka sa one God. Pag sinabi mo naman na ang Ama lang ang Diyos, tapos ang Espiritu Santo si Jesus ay hindi, lalabag ka naman sa sinabi ng Biblia na each person is called God. Pag sinabi mo naman na si Jesus, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, lalabag ka naman doon sa there are three persons. Kaya Three talagang persons. yung tatlong katotohanan na yon. There is one God, there are three persons, each person is called God. Yun po ang naging batayan ng katuruan ng Trinity. Pastor Erwin, of course, tinatawag na mystery ang Trinity. Subalit, may mga nag-aakusa na palusot lang daw to na tawagin na mystery ang Trinity dahil ang sabi daw po sa 1 Corinthians 14:33 ay ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan o sa kalituhan. Yan nga ang maraming sabi nga accusations, 'di ba, sa atin na lagi na lang daw tayong mag-a-appeal sa mystery kapag pinapaliwanag ang Trinity. And meron pa nagsasabi na para bang it's against logic, 'di ba? Tayo ang unang-una rin na nagsasabi na dapat yung ating faith ay based on reason. And then here we are, 'di ba? When we explain na yung Trinity ay bigla tayo mag-a-appeal sa mystery. At sinasabi naman natin na hindi naman contradicting yung mystery sa reason or sa logic. Yan ang ating sinasabi ay ang pagamat ang Trinity ay hindi salungat sa katwiran, ito ay humihigit sa katwiran. Even if it's not against reason, it is beyond reason. Sapagkat sabi nga ng isang author sa Unger's Bible Dictionary, the Trinity is to be accepted by faith in the divine revelation. And while it is above reason and cannot be comprehended in its depth and fullness, it does not follow nor can it be shown that it is opposed to reason. Ayan. At sapat naman ang mga binigay na kapahayagan ng ating Panginoon patungkol sa pagtuturo nito o sa doktrina ng Trinity. I think enough ang mga evidences, kung tawagin natin, 'di ba, sa kanyang salita upang maipakita natin yung katotohanan patungkol nga sa Trinity. Isa pang narinig kong pangangatwiran, Pastor Erwin, sabi, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Ang sabi nila, hindi naman sinabi na isang Diyos, kundi isang Panginoon. Subalit kaya lang, kasi nagkakaroon lang ng distinction, 'di ba, doon sa isang Panginoon, yung lalo na sa Panginoon dito sa New Testament patungkol sa ating Panginoong Jesus. Pero tandaan natin, 'di ba, ang mga Israelita, 'di ba, yung mga Israelites ay they believe in a sabi nga monotheist sila, 'di ba? Iisa lang talaga ang kanilang ang Diyos na pinapaniwalaan. At 'yan naman ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Talaga namang isa lang ang Diyos. Hindi natin sinasabing tatlo ang Diyos. Hindi naman natin sinabi na tatlong Diyos. Kasi di ba nga, tatlong points yan eh. There is one God. There are three persons. And each person is called God. Di ba? One God, three persons, and each person is called God. At anumang katuruan na sasalungat sa isa doon ay ating pong iwinawaksi. Tinatanggi natin. Halimbawa, katulad doon, tatlo daw ang Diyos o maraming Diyos. Pero sabi nga, isa ang Diyos. At nga, yun namang iba naman nagsasabi, si Jesus ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sasalungat naman yun sa there are three persons. Ayan, di ba? Hindi rin naman tayo naniniwala. Oneness ang tawag doon. Yung oneness. At meron naman nagsasabi na God is the Almighty God, the Father, tapos the Son is the Mighty God. Na para bang sa Hebrew, may pagkakaiba yung Almighty God
at mighty God. Samantalang wala naman. And yun naman po ay sasalungat doon sa each person is called God or each person is equal with one another when it comes to nature. Ayan. Kaya mahalaga yung tatlong statement na yun eh. There is one God, there are three persons, and each person is called God. Yan. Pastor Erwin, ano no mga patunay pa sa Biblia na mayroong Trinity? So, ito nga, di ba, makikita natin, unang-una nga rin yung sa pagkakabanggit ng Panginoon during the creation. Genesis 1:26, di ba? Ang pagkakasabi niya nga ay, let us make man in our image and likeness. And then, immediately, following verse, God created man in His own image. Di ba, from sinabi na doon, let us. So, nagbibigay na siya ng para bang tawagin natin clue, di ba? And then kasi papakita niya pa rin na one God. Dahil pagdating sa verse 27, in His own image. Yun naman ang sinabi doon. May mga nagsasabi, Pastor, na para bang it's a royal we. Na sinasabi na parang kami sa Malacanang, halimbawa ng Pangulo natin, pero actually it was his statement. So sinasabi nila it's a royal we. Pero he was speaking for himself. O may iba naman nagsasabi na ang kausap ng Panginoon, anghel, dito sa let us make man in our image. Una-una, hindi pwedeng maging anghel dahil ang mga anghel ay sila ay tinatawag nating creatures, di ba? Hindi sila creator. Take note na only God creates. Yan po ang ating pinapaniwalaan at malinaw po yan sa banal na kasulatan that only God creates. Ang mga creatures po ay hindi kayang mag-create, di ba? In a sense na kagaya ng pagkikreate ng mundo, pagkikreate ng tao. And at yun naman po nakita po natin na tiyak na mayroon pong kasama ang Panginoon sa pagkikreate. Dahil binanggit din naman po yan, may patunay na po yan pagdating sa New Testament ay makikita na natin na kasama ang Panginoong Jesus, 'di ba? Sa Colossians 1, makikita natin na kasama ang Panginoon, Panginoong Jesus during the time ng creation. At kanina may binanggit ka, Pastor, clue, 'di ba? Kasi hindi hayagang tinukoy sa lumang tipan ang Trinity. Pero may mga indikasyon na itinuturo ng lumang tipan ng Trinity katulad nga nung let us make man in our image. Kasi nga, meron tinatawag na progressive revelation. Yan. Na due to the progress of the revelation, the New Testament contains clearer proofs. Sabi nga ni Louis Berkhof sa kanyang A Summary of Christian Doctrine. And another reference said na it is probably best to say that the Old Testament, although it does not reveal the triunity of God, does allow for the later New Testament revelation of it. Halimbawa, Pastor Erwin, ikaw, nasa series ka ngayon ng iyong church sa Hebrews. Diba? At may mga seremonya sa lumang tipan na sa bagong tipan lang ipaniliwanag ang significance. Yes. At yan nga yung tinatawag nating progressive revelation dahil dito nga sa Hebrews ay talaga namang pinatunayan ng author na lahat ng mga rituals, di ba, nag-animal sacrifices na ginagawa nila doon, sabi nga niya, it's just a shadow. Ang reality talaga niyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. So doon ipinahayag na yung lahat ng ginagawa nila, it's just a type or a shadow nung reality. At ang reality ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ganun din pagdating sa Trinity, magkaiba, if I may use the word, ang emphasis ng Old Testament sa New Testament when it comes to the nature of God. Sabi nga ni William Evans sa kanyang aklat na Great Doctrines of the Bible, meron siyang sinabi dito na the doctrine of the Trinity is, in its last analysis, a deep mystery that cannot be fathomed by the finite mind. Kasi nga, God is infinite. Tapos tayo finite. That it is taught in the scripture, however, there can be no reasonable doubt. It is a doctrine to be believed, even though it cannot be thoroughly understood. Diba? May nagsabi nga if you try to fully understand the Trinity, you would lose your mind. But if you deny the Trinity, you would lose your soul. And then, pinagpatuloy ni Evans, the emphasis
of the Old Testament seems to be the unity of God. It is to safeguard Israel from polytheism. Mhm. The Trinity is clearly taught in the New Testament. So Ayan. makikita natin ganon ang progressive revelation when it comes to God. Kasi nga sa New Testament, makikita na natin, especially during the baptism of our Lord Jesus Christ, 'di ba, yung water baptism niya ay andun ang Trinity. Siyempre, ang Panginoon ang binabaptize ni John, the baptizer, and then sabi nga may nagsalita sa langit at meron ding nakita si John na bumababa na espiritu na sabi nga ay it's like a dove yung pagbaba. So doon medyo kita natin na mas na-reveal na sa atin talaga yung tinatawag nating Trinity. And speaking of distinction of persons, pagdating sa New Testament, diyan nga, pag yan ay hindi tinake into consideration. Again, there is one God. There are three persons, not one person, at saka each person is called God. Pag hindi tinandaan yung distinction of person, diyan nagkakaroon ngayon ng kalituhan. Yan. Kasi example, sa Malakay chapter 2 verse 10, pakibasa Pastor Erwin yung Malakay chapter 2 verse 10, kasi may mga nagsasabi na batay diyan ang Ama lang at ang Diyos at hindi kabilang ang Anak at ang Espiritu. Dahil ang sabi nga dito, have we not all one Father? Has not one God created us? Why then are we faithless to one another, profaning the covenant of our fathers? So doon dahil diyan, no, one God, one God. Father, no, sinasabi ni ngayon nila na Ama lang ang Diyos at hindi kabilang ang Anak at ang Espiritu. Pero tanda po natin mga kapatid, a word has meaning depending on its context. Kasi kung hindi naman tayo mag-aaral ng maayos ng Biblia, baka mamaya maging conclusion naman natin katulad ng iba na si Kristo yung Ama. Kasi sa Isaiah chapter 9 verse 6, tinawag siya, 'di ba, na Father, 'di ba? Pag mali ka ng intindi, lalabas naman, lalaglag ka naman doon sa isa. Yung kabila, ang sabi ay ang Ama lang ang Diyos at hindi kapantay ang Anak at ang Espiritu. Ito namang kabilang banda, ang sinasabi na walang pagkakaiba sa persona ang Ama at ang Anak, na si Jesus mismo ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Pero yun nga pag nakalimutan mo yung distinction of person, pagkakamali ka talaga dyan. Kasi iba ang gamit ng Ama sa lumang tipan kaysa sa bagong tipan. Dapat tingnan mo yung context. Yes. At dyan sa distinction na yan na sinasabi mo, Pastor Eric, dyan dapat natin titignan, di ba, yung mga statement, kagaya ng statement ng ating Panginoon na the Father is greater than I, di ba? Sinabi ng ating Panginoong Jesus. So dapat nating tignan, okay. So doon sa 3 points na sinabi mo nga, 'di ba? Dapat nandoon niya sa distinction, yung roles nila na ginagampanan ngayon na maliwanag na ipinahayag yan sa New Testament. Nung sinabi namang my Father is greater than I, hindi naman sinasabi ng Panginoon my Father is better than I. Di ba? At hindi naman sinasabi ng Panginoon na magkaiba sila ng kalikasan ng Ama, sapagkat sa John sinabi, at sa John din nakuha yung verse na yun. Dapat consistent ang pag-intindi natin sa John, sinasabi na ang Panginoon sa pagtawag niya sa Ama na kanyang sariling Ama, ay ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos, sa John chapter 5 verse 18. Yes. Now, there is a point sa Old Testament na kapag sinabing Ama, ay tinutukoy yung kabuuan, kumbaga, yung tatlong persona ng Diyos at hindi lang yung isa sa kanila. Diba? At yun nga yung gusto ko rin banggitin kanina, 'di ba? Yung sa Malakay nga, yung sinabing one God created us all, 'di ba? Talaga And namang one Father. God. Hindi naman tayo tatanggi doon dahil there's only one creator. Hindi natin sinabing there are 3 creators, 'di ba? One creator lang naman talaga. It's God. Kaya nga yan ang importante doon sa unang-unang point. There is only one God. Diba? At gusto nating linawin, yung gamit ng Father is not necessarily referring to the first person of the Trinity. No? Pwede kasi na God is our Father since He is the creator of all things. That God is the Father of Israel and the Father of all believers. And so, may mga pagkakataon sa Bible na ang
Father, the name Father is applied to the triune God sa Trinity, hindi lang sa first person of the Trinity. Yan ang ating dapat na lilinawin sa pag-aaral po natin ng Biblia. Kaya nga, di ba, Pastor Erwin, mahalaga talaga ang hermeneutics o tamang pag-unawa sa Biblia. Yes. Lagi nating titignan. Ang pinakakinaman sa hermeneutics, di ba, ay yung context. Lagi natin sinasabi ang context is king. 'Di ba? Lagi natin titingnan lang kung sa yung talata na ating binabasa ay lagi natin tingnan yung mga nakapalibot, 'di ba, ng mga talata o yung passage at kung saang libro hinango yung verse na 'yan ay kailangan nating tignan para hindi tayo maligaw, 'di ba, dun sa gustong sabihin nung author. At kasama sa context, Pastor, ay kung paano ginamit ang isang salita. Hindi porke itong salita na to, ganito ang sentido o sense doon sa isang verse, lahat na lang ng verse. Yes. Na gamitin yung term na yan o yung word na yan, ganun na yung kahulugan. Ay magkakaproblema tayo dyan. No? Kaya nga kailangan, kinahon mo na. Yes, kailangan natin tignan ngayon yung isang salita, di ba? Una doon sa konteksto ng sentence. At yung sentence ngayon, tignan mo ngayon sa konteksto ng paragraph. Katulad nga, Pastor Erwin, yung sa mga debatista, alam nyo, sa mga debatista sa Luneta, halimbawa, merong mga pilosopo ba na sinasabi, Diyos Ama, Panginoong Anak, tapos biglang pumasok, Inang Espiritu Santo. Kasi may Ama, so dapat may Ina. Kasi may anak May Ama, may anak, kaya naghanap ng ina. At hindi lang yon, yung paggamit ng Panginoon. Kasi di ba pinalulusot nila, si Jesus, tinatanggap namin Panginoon, pero hindi namin tinatanggap na Diyos. Pero mali pong pagkaunawa yun sa tawag pong Panginoon sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi mabagit lang natin, to be technical, Pastor Erwin, yung sa Old Testament, ang pangalan ng Diyos ay Yahweh. Sa Hebrew name, Yahweh. At nung sinalin sa Griego, yung Old Testament, yung Septuagint na tinatawag, na siyang Bibliang ginamit ng nina Apostol Pablo, no? Ay yung salitang Yahweh ay translate into Kurios. Kurios. Yeah. Now, yung Kurios, may mga pagkakataon sa Biblia na ang gamit, ang ibig sabihin ay Sir. Halimbawa, di ba? Nakakataas sa'yo. Pagkalang. Halimbawa, si Sarah. Di ba? Kasi sa salin minsan, nalagay, tinatawag ni Sarah ang kanyang asawa na Panginoon. No, inisip natin, ano ang tawag ni Sarah kay Abraham ay Lord? Actually, ay yung gamit doon sa context na yon ay Sir. Yan. Pero, pagdating sa Panginoong Jesus, yung sentido ng pagiging kapantay niya sa Diyos ang tinutukoy. At saka, tingnan mong sabi sa Romans chapter 10 verse 9, if we confess with our lips that Jesus is Lord, at ang ibig sabihin nun ay kung iyong ipapahayag, kikilalanin na si Jesus ay kapantay ng Diyos, maliligtas ka. Kasi yung sa context nito ay may kinote na verse. Itong si Paul. Dahil lang sabi ni Paul dito sa verse 13, pagkatapos siyang sabihin na sa verse 9 ng Romans 10, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananali ka ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Then pag bumaba ka sa verse 13, context, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Saan sa kasulatan yun? Yan. Ayan ay makikita po natin sa Joel chapter 2 verse 32. At ito ang pagkakasabi naman sa Joel. And it shall come to pass that everyone who calls on the name of the Lord, eto nga yung sinasabi mo kaninang Yahweh, di ba? Kapag ka nakita natin sa Old Testament naman na translate as capital L, capital O, capital R, capital D, di ba? Yan yung Yahweh. The name of the Lord shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem there shall be those who escape, as the Lord has said that among the survivors shall be those whom the Lord calls. Tingnan mo, ang ginamit na verse ni Paul, na kaya niya sinabi na kapag tinawag mo si Jesus na Panginoon, maliligtas ka, ay yung nasa Joel chapter 2 verse 32 na tumutukoy kay Yahweh. At inilapat niya sa Panginoong Jesus yun.
So doon natin makikita na sa pagtiningnan mo yung kabuuan ng Biblia, hindi lang yung mga pagtitinikling o pasulput-sulput ng mga Biblia at pinagsasabong pa yung mga talata. Pag ikaw ay maingat na tiningnan mo lahat ng talata at tiningnan mo ang tamang pagkakadugtong, lalabas talaga ang katuruan ng Trinity. Kaya mahalaga rin, by the way, mabuti na lang, pasalamat tayo sa mga translators, di ba? At yung hawak nating Bible, yan po yung may mga tinatawag na cross-reference. Kaya po natin agad nakikita. Hindi naman po dahil sa memoryado po namin ni Pastor Eric ang Bible, kundi makikita nyo naman po, gaya ng kinote niya sa Romans 10, nando naman po yung cross-reference. Nakasulat po yan papunta dun sa Joel chapter 2, verse 32. At again, nakita nga natin yung pattern ng Biblia na kung may verse sa Old Testament na tumutukoy kay Yahweh na inilapat sa Panginoong Hesus o halimbawa ay sa Espiritu Santo. Although mapatalakay pa natin ang gusto pag tinalakay natin ang pagkadiyos ng ating Panginoon. Yes. Kasi for example, may sinabi po sa Isaiah 45, 22 to 23. At ang sabi ng ating Panginoon, babasahin ko sa ang Biblia, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mangagligtas, lahat ng tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y sumumpa ng aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katwiran at hindi babalik na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. Ayan, diba? At ginamit naman yan ulit sa ating Panginoong Jesus, patungkol sa ating Panginoong Jesus, ginamit yan ni Pablo. Yang talata na yan patungkol kay Jesus Christ. Dun sa Philippians naman. Philippians chapter 2. Particularly verse 10. Dun naman sinabi, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Tingnan mo yon, to the glory of God the Father. Kasi sabi sa John chapter 5 at verse 23, actually pag binasa mo sa verse 22 sapagkat ang Amay hindi umahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol upang papurihan ng lahat ang anak na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kanya'y nagsugo. Nangangahulugan ng pagsamba ang pagpapahayag na si Jesus ang Panginoon at ikararangal, ikapupuri ng Ama ang pagsamba kay Jesus. Kasi nga, we must honor the Son just as we honor the Father. Hindi magkaiba yung paggalang mo sa Ama at yung paggalang mo sa anak, kundi pag ginalang mo ang anak, iginalang mo ang Ama. Kasi magkapantay po sila sa karapatan, magkapantay po sila sa kalikasan. Ayan. Kaya po napakahalaga ngayon na kapag tinitingnan ngayon natin, 'di ba, ang mga katuruan kagaya ng Trinity, from Old Testament, titingnan mo rin yung New Testament. Kasi makikita natin kung paano ginamit, 'di ba, ng mga author yung mga Old Testament passages papunta sa ating Panginoong Hesukristo. Ay isa pang mabigat dyan, Pastor Erwin, yung sa Isaiah 48 verse 12. Ang sabi sinabi ni Yahweh, si Yahweh to makinig ka sa akin, Israel na aking hinirang, ako lamang ang Diyos, ang simula at ang wakas. So ang pakilala po ni Yahweh, ang sabi niya, siya ang simula at ang wakas. Then pag tinignan natin sa pahayag 1:8, sabi rito, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. So makikita natin, Pastor Erwin, na ang Diyos, ang pakilala, siya ang simula at ang wakas, siya ang Alpha at ang Omega. Pero Pastor Erwin, tingnan mo, pakibasa yung Revelation 1:17 and 18. Ito yung pakilala ng ating Panginoon tungkol sa kanyang sarili kay Apostol Juan. So chapter 1 verse 17 and 18. And in 18, ang sabi naman dito ay when I saw him, I fell at his feet as though dead, but he laid his right hand on me saying, fear not, I am the first and the last, the living one.
I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. Ayan, Sabi diba? dyan, first and last, simula at ang wakas. Mhm. Yung ginamit ng Diyos sa kanyang sarili, yun din ang pakilala ng Mhm. Panginoong Hesus sa kanyang sarili. And take note, Pastor Erwin, tingnan mo pag tumalong ka sa chapter 22 ng Revelation, verse 12 and 13. Okay. Revelation 22:12, sabi nga dito, Behold, I am coming soon. Si Jesus Christ po yung nagsasalita dito, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Pinagsama na ng Panginoon Lahat yung na. simula at wakas, ang Alpha at Omega, na ayon sa lumang tipan ay si Yahweh. Mhm. Kaya doon natin makikita na may mga talata na ginamit sa Old Testament na inilapat sa Panginoong Hesus. Yun namang sa Espiritu Santo, sa natitirang sandali ng ating oras, Pastor Erwin, ay, di ba, ang nagpakita kay Isaiah sa chapter 6 ay si Yahweh. Mhm. Di ba? Sabi, I saw the Lord Mhm. high and lifted up. Mhm. Subalit, pag tiningnan mo yung pagkakatang yun, inilapat sa Panginoong Hesus at inilapat sa Espiritu Santo. Mhm. Kasi sabi sa John chapter 12, verse 37 to 41, ang kadakilaan ng Panginoong Hesus ang nakita ni Isaiah. He saw His glory. Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 12, verse 37 to 41, medyo maiksi na po ang panahon namin para basahin yon. Pero, tingnan nyo na lang po sa inyong Biblia. Pero ito, Pastor Erwin, sa Acts chapter 28, verse 25 to 27, na, di ba, sinabihan ng Panginoon si Isaiah, who will go for us? Nandun na naman yung us, no? Mhm. At sinabi niya na ang mga tao ay makakakita pero hindi makakakita, makakarinig pero hindi makakarinig, di ba? Pero sabi sa Gawa 28, I think pwede natin basahin yon sa panahon na meron tayo, sa Acts 28, Pastor Erwin, sa Yes. verse 25 to 27, sino daw ang nagsalita kay Isaiah noon? Eto, sabi sa verse 25 ng Acts 28, and disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement. Ano tong statement na ito? That the Holy Spirit, okay, was right in saying to your fathers through Isaiah the prophet, go to these people and say, you will indeed hear but never understand, you will indeed see but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and turn, and I would heal them. Kitang-kita natin dito, Pastor Holy Erwin, Spirit. na Holy Spirit naman daw, yun ang usap kay Isaiah. Isaiah. So doon natin makikita, actually napakarami pa natin pwede pag-usapan dito, limitado lang ang oras natin, pero ang amin pong hope, mga gili po nating taga-subaybay, ay nakita po natin na established po sa Bible ang katuruan po ng Trinity. Ito po'y katotohanan na kapag atin po itinanggi, sabi nga, ay hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga ito po ay kasama sa essentials of the faith. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa amin pong YouTube channel at kung kayo napagpala, paki-like na rin po at paki-share. Maaari rin niyo po kaming i-follow sa Facebook at sa Spotify. At mapapakinggan din po ang Expositors Edition dyan nga po sa Bicol region sa pamamagitan ng CARE 104.3 D-Way FM at maging sa Mindanao region dyan po sa DXAS 1116 sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying God's Word and be intimate with the God of the Word.